Magandang umaga mga ka-vibes. Ako nga pala si Arthur, 48 years old, mula sa Manila. Gusto ko lamang pong ibahagi ang kwento ng aking buhay kung saan kami ng aking asawa na si Vivian ay dumanas ng isang pagsubok na hindi namin sukat akalain na darating sa aming buhay. Subalit, mapagbiro nga talaga ang tadhana. Isang biro na hindi namin kayang tawanan at ngitian. Ngunit masasabi kong nagbigay sa amin ng aral na dadali namin habang buhay. Nawa, ang kwento ko ay maaaring kwento rin ng iba nating mga kabayos. At naway kapulutan ninyo ng aral, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Muli po, ako si Arthur. At ito ang aking kwento. Grabe, Arthur. Pag naririnig ko talaga yung kantang yan, naalala ko yung first dance natin Talaga ba, Vivian? as husband and wife. Oh. I love you, asawa ko. I love you, asawa ko. Alam mo, Oh. sobrang happy ako kasi ang dami nating plano. Tsaka, alam mo, nung kasal natin, sobrang happy ako. Kasi andun lahat ng mga mahal natin sa buhay, lahat ng mga sumusuporta sa atin at naniniwala sa pagmamahalan natin dalawa. Andun silang lahat. Alam mo, totoo yan. Kaya kahit nasabihin mo pa na napagastos tayo doon, ako, I don't mind eh. Kasi minsan lang naman sa buhay natin yung mapapagtipon-tipon natin lahat ng mga taong mahalaga sa buhay nating dalawa. At naka-witness ng love story natin. Oo Tagal nga eh. kaya kitang dinasal kay Lord, no? Alam mo naman. Talaga ba? 10 years ako na walang boyfriend bago ka dumating sa buhay ko. Mm. The rest, puppy love na lang. Kaya kung tutuusin, parang ikaw naman talaga yung first love ko eh. Alam mo ba, Vivian, sa totoo lang, pinagdasal din talaga kita kay Lord. Talaga ba? Oo. Ay naku, ayoko nang pumunta dyan sa mga nakaraan mo at ex-ex, baka magselos pa ako. Pero totoo yun. Hmm? Pinagdasal kita kasi syempre, nagsawa na ako sa buhay binata. Tsaka alam mo naman na puro ko kalokohan ng binata ako eh. Kaya sabi ko, dumating na ako sa point ng buhay ko na gusto ko naman magseryoso. Hindi ka naman siguro yung tipong nasa loko-loko stage kasi kung ganun ka, hindi ko naman idadasal kay Lord na sana ikaw yung makatuluyan ko at ibigay niya sa akin. Sa totoo lang, kahit noon pa man, nakikita ko naman na sa'yo na mabuti talaga yung puso mo. Talaga? Oo, kumbaga ba parang nagdaan ka lang sa pagiging binata na gustong mag-explore. Pero ang bait-bait mo kaya, kung paano mo alagaan yung nanay mo, mga kapatid mo. Doon ako nahulog sa'yo eh. Salamat babe ah. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Binubola mo ako eh. Ikaw talaga. At saka teka ha, hindi na babe. Ay, oo, bakit? Wala. Teka Bigla lang, lang sumama yung pakiramdam kuhanan ko kita eh. ng tubig. Sandali lang. Ikaw naman kasi, pinapatao mo ko na pinapatao masyado. Teka. Asawa ko. Teka lang, parang lalabas na dyan yung baga mo. Huwag ka naman masyadong umabo ng ganyan. Okay ka lang ba? Ha? Okay lang ako. Ayos lang. Naninibago siguro yung katawan ko sa... Inumin mo na muna. Alam mo, feeling ko, saan tayo nasobrahan? Alam mo na kung saan. Ikaw talaga asawa ko. Inumin mo na to. Sige na. Sandali nga. Ikaw naman kasi, basketball ka yata ng basketball after work. Tapos hindi mo pinapalitan tong sando sa likuran mo. Ay, parang bata. Alam mo, wala pa tayong anak, pero parang baby na kita. Salamat babe ah. Ikaw talaga. Ikaw, ginagawa mo akong sanggol dito eh. Hindi naman, alam mo yun. Isang malaking karangalan sa akin ang mababy ang pinakamamahal ko at katangi-tanging mahal ko. Ikaw talaga. Oo siya. Babe, nga pala, bukas gumising tayo ng maaga ha. At Bakit? lakad tayo. Saan? Teka, saan tayo pupunta bukas? Di ba nakaschedule tayo ng general check-up?
Ay, oo nga pala kasi kailangan dun sa isa mong project. Oo. Dun sa site nyo. O sige na nga, may engineer, asawa ko, baby love. O siya. Ano oras ba bukas? Eh, Para alarm ko na nga. Sige, Alas alarm 8. alarm ko na. Mga alas 5:30 gising na tayo. O sige, ako rin pala kailangan ko yan kasi alam mo naman, dun sa next job opportunity ko para hindi na ako hingan yung mga medical na yan. Sige. Saktong-sakto yun, babe. O ano, shower na tayo? Halika Sabay na. tayo? Sige, sure. Oy. Sige na nga. Oh, asawa ko. Asan na ba yun? Ano kaya ang lab results natin? I-interpret na ni Doc. Ay, okay ka lang ba? Okay lang ako. Magandang umaga sa inyo, Mr. Doc. and Mrs. Ay, Doc. Ikaw na pala yan, Doc Cakes. Kumusta po? Meron na po ba kaming lab results? Mrs. Pwede po ba tayo? Saglit lang po, isasara ko na muna ito yung pinto at para tayo pa makapag-usap ng ayos. Opo. Mrs. Opo, yes po. Ito na po yung resulta po ng lab result ng inyong pong asawa na si Arthur. Opo. Sige. Akala ko ba sabi mo wag kaming mabibigla eh. Ano to sinasabi mo impormasyon sa amin? Dok, Mrs. Dok, hindi pwede. Eh, Ang healthy naman ni Arthur. babe, At babe. saka nag-gym to palagi, nagbabasketball. Bakit siya may sakit? Babe, kumalma ka. Babe, kumalma ka. Doc, look, sigurado po ba kayo sa resulta po na sinasabi niyo sa akin? Arthur, ito ay lumabas sa iyong mga examination at huwag ka mag-alala, Mr. at Mrs. Vivian at Arthur, dahil meron naman pong cure ito pong cancer ng inyong asawa. Pwede naman po tayong dumaan sa chemotherapy. Ay, Dok, anong mangyayari? Anong mga susunod naming hakbang? Lahat ng pwede. Meron naman kami, babe. Dok, di ba? Arthur, meron tayong insurance, di ba? Meron tayong health card. Dok, gawin mo lahat ng makakaya mo. Mrs. Kailangan gumaling ng asawa ko dahil nagsisimula pa lang kami sa buhay mag-asawa. Wala pa kaming anak. Mrs. Dok. Nasisiguro po namin sa inyo na gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya at magagawa upang gumaling po si Arthur sa kanyang sakit. At huwag po kayong mag-alala dahil kaagapay niyo po kami at hinihiling din po namin na samahan po natin ang panalangin upang mapabilis po at maging responsive ang kanyang katawan sa chemotherapy po na kanyang pagdadaanan. Dok, basta lahat na lang ng kayang gawin ng siyensya. Gawin mo. Meron babe. naman kaming naitatabi eh. Hindi Babe. problema sa amin yan. Basta gawin nyo lahat, Dok. Dok, hindi ko kaya to. Sige po. Arthur! Babe, Doc, salamat po, Doc. Doc, pwede po bang mag-usap muna kami ng asawa ko? Sige. Mauuna na po ako at babalik na lang po ako maya-maya. Sige po, mauna na po ako. Arthur, asawa ko.
Babe, wag kang mag-hysterical. Ayos lang ako, kaya ko to. Huwag mag-hysterical. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor? May sakit kang malubha. Babe, cancer lang yan. Anong lang? Alam mo ba yung mga napapanood natin sa pelikula? Alam ko na saan to papunta eh. Alam ko na. Babe, Hindi ko kayang mawala ka, Arthur. Hindi mo Babe. kaya. Babe. Babe, ano ba? Hindi porke may cancer ako, mamatay ako. Hindi. Wag kang mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gagaling ako. Di ba sabi din ni Doc, may chemotherapy. Hindi pababayaan. Pero ito pa nga lang eh. Yung nagkasakit ka pa lang, anong tawag mo dito? Hindi ba parang pinabayaan na rin tayo? Babe, ganun talaga ang buhay. Hindi lahat komportable. Hindi lahat naaayon. Tandaan mo, pagsubok lang to sa atin ng Diyos. Ganun ba? Ganun ba sa tingin mo ang Diyos? Nabibigyan tayo ng pagsubok? Gayong alam niyang nagsisimula pa lang tayo sa buhay mag-asawa? Hindi natin to deserve. Arthur, maraming mas masamang tao dyan. Maraming mga kurakot sa paligid na dapat sila yung nagkakasakit. Hindi ikaw na mabuting tao. Hindi ikaw. Babe, Hindi ikaw. babe, tandaan mo. Di ba yung sinabi nung pare nung kinasal tayo, ang buhay maraming misteryo. Ang buhay, pwede tayong biruin ng hindi natin magugustuhan. Kasama to doon. Ito na yung tinutukoy ni Father. Huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Naniniwala ako doon, babe. Ako rin naman. Pero ang ikinasasama lang naman ng loob ko, Arthur. Bakit sa dinami-rami ng tao, bakit tayo yung kailangan dumaan sa ganitong klase ng pagsubok? Alam mo, ang tagal nating hinintay ito, di ba? Ang tagal nating hinintay na bago tayo magpakasal, kailangan handa tayo lahat. Financially, yung bahay na titira natin, ayos naman na yun ngayon. Tapos eto na naman. Babe. Eto na naman. Babe, isa lang to sa mga dapat natin pagdaanan para matuto tayo. Isa lang pero ang bigat-bigat eh. Arthur, ayoko lang naman mawala ka. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. I'm sorry. Ayokong maging negative pero... Babe, itong tandaan mo. Kung ano't ano man ang mangyari sa akin, yun ay kaloob ng Diyos. At naniniwala ko na pagbibigyan niya pa ako na mapahaba pa yung hiram na buhay ko. Kaya huwag kang mag-alala. Magkakasama pa tayo ng mahabang panahon. Pangako mo ba yan sa akin? Ha? Pangako ko yan at sabay nating ipanalangin na gumaling ako agad. O sige, basta kilala naman kita na kapag nangako ka at nagsabi ka, gagawin mo yun. Dahil, di ba marami pa tayong pangarap? Nananalig ako na magiging okay din ako, babe. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Kaya natin to. Mananalig tayo, magdadasal tayo. Tutulungan tayo ng Diyos. Pangako mo yan sa akin ha. Pangako yan, babe. Sige, I love you. I love you, babe. Sandali, ano bang sabi dito? Arthur, eto na yung mga gamot mo. Bale, 3 to na yung inumin mo pero i-interval mo ng tagta 10 minutes. Eto, kumusta ba pakiramdam mo? Medyo okay ako sa ngayon, babe. Pero wag mo na masyadong alalahanin. Easy ka lang. Arthur, ano ba? Bakit ka ba ganyan? Kapag inaalagaan kita, para bang pakiramdam mo masyado ako nag-OOA. Valid lang naman tong nararamdaman ko dahil hindi naman biro yung sakit na sinabi sa'yo. Kaya, sige na, please lang, pakiinom mo na to at wag mo na akong sabihan na para bang ang OA ko. Eto na. Oh. Ano? Bakit ka nakatulala sa akin na para bang hindi ko mabasa eh. Ano bang reaksyon mo? Ano man nararamdaman mo? May tanong lang kasi ako sa'yo. Ba't ka natatawa, Arthur naman? Asawa ko, ano ba yun? Babe, ganyan na ba kahina yung pananalig mo sa Diyos? Ano ka mo? Mahina ang pananalig ko sa Diyos? Oo. Ano
ibig mo sabihin? Sandali nga. Pinapainom lang kita ng gamot pero bakit tayo nagkakaungkatan dito ng pananampalataya? Tinatanong kita kung humihina na ba yung pananalig mo. Hindi ka naman naniniwala na gagaling ako at tutulungan tayo ng Babe, ano Diyos. bang sabihin niyang hindi ako naniniwala? Malamang naniniwala ako, pero ang sa akin lang naman, yung paniniwala natin at pananalig, kailangan may kaakibat yan na siyensya, yung gamutan, kaya ito nga inaasikaso ko na. Inumin mo na. Hindi naman tayo gagaling ng puro dasal-dasal lang na yan. Kailangan ng gamot. Iniinom ko naman yan. Ang ibig ko lang sabihin, tama sabi mo, kailangan ng aksyon at hindi lang puro pananalig. At bukod sa pag-inom ng mga niresetang gamot na to para sa akin, may pupuntahan tayo bukas. Ano na naman? Teka Arthur, hindi ba sabi ng doktor magpahinga muna tayo dito kahit Hindi isang tayo linggo lang na magpapahinga, bed rest? babe. Babe, hindi tayo Arthur, magpapahinga. hindi pwedeng mas magaling pa tayo sa doktor ha. Kahit na ba malakas ang pakiramdam mo ngayon, ayoko yung hindi tayo susunod at sasalingin natin yung pinayo niya sa atin. Yung mga doktor na yan, nag-aral yan ng maraming taon. Ano ka ba Arthur? Alam Huwag ka ko, namang makulit na parang bata. Magbe-bed rest tayo, manunod tayong pelikula, magbabasa tayong libro. Yun ang gagawin natin bukas. natutulog tayo ng maaga. Kasi may pupuntahan tayo bukas. Saan ba? Pupunta tayo sa healing priest. Healing priest? Sorry Arthur Katoliko rin naman ako at naniniwala ako dyan. In fact, kaya nga tayo nagkatuluyan dahil ipinagdasal kita sa Diyos. Pero, naniniwala ka talaga dyan sa mga yan? Alam mo, babe. Sorry alam ko na hopeless tayo ngayon and we're supposed to be desperate sa mga ganitong bagay. Frustrated tayo, oo. Pero hindi pa naman tayo aabot sa puntong maniniwala tayo sa mga ganyan. Babe, walang mawawala. Hindi naman din yan ina-acknowledge sa Romano Katoliko. Malay mo, putyo-putyo. Babe, walang mawawala. Hindi mo ba naisip na yung mga healing priest na yan din ang kinakasangkapan ng Diyos para iparating yung pagmamahal niya sa tao, yung kapangyarihan niya at yung awa niya sa lahat. Alam mo, Walang mawawala kung gagawin natin. kung talagang gusto tayong pagalingin ng Diyos, hindi na kailangan ng mga ganyang parapernalya. Hindi ba ako naririnig ng Diyos tuwing nagdadasal ako gabi-gabi? Hindi ba niya alam na nagdadasal din ako pag mulat pa lang ng mata ko? Ito na agad ang nasa isip ko. Kung talagang nakikinig siya sa dasal ko at gusto kanyang pagalingin, hindi niya kailangan gumamit ng mga healing priest na yan. Hindi natin kailangan gumamit ng mga ganyang parapernalya. Sige nga, babe. Isipin mo yung konteksto na kung hindi na pala kailangan ng iba pa, bakit kinakailangan pang lumabas ka sa isang nilalang para lang isilang sa mundo? Kung pwede ka naman palang isilang dito ng diretso ng Diyos, bakit kinasangkapan pa yung nanay mo? Alam Ganon ko, din ako. alam ko Ano nag-aral ba? ka ng theology nung college, pero sa totoo lang, hindi naman lahat ng mga pag-aaral na yan mag-a-apply sa practical nating buhay. Arthur, Babe. ito yung realidad. Kailangan magpahinga ka. Babe, maraming misteryo ang buhay. Maraming mahirap ay paliwanag. Maraming dahilan ng Diyos na hindi natin Ayun na nga kayang eh. abutin ng pag-iisip natin. Ayun na nga, hindi ko na rin maintindihan ng Diyos. Bakit niya ba tayo nilagay sa ganitong sitwasyon? Ha? Mabuting tao naman tayo parehas. Bakit? Sige nga, ikaw ba maipapaliwanag mo? Kung bakit ganito? Babe, alam mo, may mga bagay na ang hirap-hirap ng ipaliwanag sa'yo. Dahil masyado nang nagiging makitid ng isip mo dahil sa mga problema nagpapadala ka sa mga... nagpapadala ka sa problema, babe. Arthur, ako pa ngayon ang makitid ng isip? Ha? Ako pa talaga ngayon? Kung makitid ang isip ko, hindi kita ipagdarasal, hindi ko ipagdarasal to. Oras-oras. Alam mo yun? Ha? Ngayon lang sa buhay ko ako pinakamaraming beses na nagdasal. Ha? Pero ang problema, yung Diyos hindi nakikinig. Hindi na tayo pinakikinggan. Dahil pahirap na lang ng pahirap. Yung sitwasyon natin, hindi mo ba nakikita? Babe, may mga dasal na hindi kagad binibigay sa atin dahil may takdang panahon para dyan. Ang paggaling ko, kahit na ilang beses mo pang pinagdarasal at hinihingi, hindi agad na binibigay at hindi natin alam yun. Wala nakakaalam kung kailan itutuparin ng Diyos. Ano bang gusto niya? Diyos na nga siya, di ba?
Gusto ba niya ilagay pa natin siya sa pedestal? Gusto ba niya, lumuhod tayo? Hindi ba siya naaawa sa sitwasyon ko? Sa sitwasyon natin? Sa sitwasyon mo? Babe, kung ako nga mismo ang nagdadala ng sakit na to na cancer, hindi ko masyadong dinidibdib. Dapat ikaw, masigit ka pa sa akin. Hindi naman ibig sabihin na ikaw yung may sakit. Hindi na ako mamumroblema. Arthur, Arthur, buntis na ako. At hindi ko kayang mabiyuda. Hindi ko kaya na mabuhay ng wala ka at walang makikilalang ama tong anak natin. Babe, maniwala ka. Nasisiguro ko sa'yo. Ay, sorry. Natatakot lang talaga ako. Sorry. Nasisiguro ko sa'yo gagaling ako. Patawad. Gagaling ako. Arthur, alam ko ngayon na itong pananampalataya ko talagang ubos na ubos na. Pero para sa alang-alang ng magiging anak natin at ng paggaling mo. Sige, bibigyan ko ng muling pagkakataon ang Diyos para ipatunayan sa atin na pinakikinggan niya tayo. Nakikinig ang Diyos sa atin, babe. Maniwala ka. Nakamasid ang Diyos sa atin. Babe, Arthur, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Parating na si Father. ito na ba yun? May mga gumaling na ba dito? Maniwala ka. Matutupad yung panalangin mo. Yung panalangin ko. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Sige. Iho, Father, Father, mano po. ikaw pala si Arthur. At ito ang asawa mo na si... Si Bibian po. Hello po. Bless Pagpalain po. ka. Bless po, Father. At andito ka ba para humingi ng panalangin at magkumpisal? Opo, Father. Sige. At dito tayo. Maupo. Babe, dito muna kami. Oo, sige. Father, gagaling ba yung asawa ko? Alam mo anak, maraming misteryo ang buhay. Hindi mo kinakailangan mag-alala. Dahil ang Diyos lagi nakamasid dyan sa atin. At hindi siya natutulog at hindi siya nawawalan ng oras para sa atin. Tayo mang nilalang ay nauubos ang pasensya, nauubos ang panahon. Pero ang Diyos, sa kanyang sariling paraan at oras, dito pumapasok ang tinatawag nating himala. Siguro nga, Father, kayo pakikinggan talaga ng Diyos. Kayo ba naman na mag-aral ng 8 taon? Baka may favoritism lang din talaga. Kaya, Babe, sorry, mawalang galang ako, pero Father, baka sakaling yung dasal niyo, pakinggan pa ng Diyos. Kaya, please lang, pakipagdasal na lang yung asawa ko at ang pagaling. Anak, maniwala ka. Ang Diyos ay lagi natin kasama. Arthur, Opo, Father. ikumpisan mo lang yung mga gusto sabihin. Father, gusto ko lang bang kumpisan lahat ng aking mga pagkukulang at kasalanan. Yung mga alam ko at hindi ko alam. Tulungan niyo po kong hindi ng kapatawaran. At sinisama ko po sa akin yung isang na ito na ibalik na po ako sa karamdaman. Hindi lamang po. Sana po makasama ko pa po ng matagal ang asawa ko at magiging anak ko. Arthur, maniwala ka. Ang mga bagay na hindi natin nakikita, ito yung mga bagay ng misteryong kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Diyos
lagi niya tayong nakikita at naririnig. Hindi man agad niya binibigay ang katuparan ng ating mga panalangin. Pero ang Diyos ay natitiyak ko na ipagkakaloob sa iyo sa kaibuturan ng iyong puso ang katuparan ng iyong panalangin. Dahil nga sa kanyang lubos na pagmamahal sa atin, kahit ang kanyang anak na si Kristo ay ipinagsangkalang niya para lamang sa ating mga kasalanan dahil tayo'y mahal na mahal niya. Opo, Father. Manalig ka lang na ikaw ay gagaling. Hindi ka niya bibiguin sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sumaiyo ang Espiritu Santo at Diyos Ama at Diyos Anak. Salamat po, Father. Pinatawag ko po kayo upang ibigay po sa inyo itong resulta po ng huling examination po ni Arthur. Dok, Dok, ano ho bang lagay? Kumusta na ho ba? Nag-improve ba? Ano ho ba yung mga idadagdag na nakarampatang lunas para sa kanya? May magandang balita po ako sa inyo, Mr. and Mrs. De La Cruz. Magandang balita? Babe, may magandang balita daw. Arthur, matatag na yata yung mga gamot. Ano po yun, Dok? Alam niyo po, bibihira po nangyayari ito sa mga kaso na amin pong nahahawakan, Mr. and Mrs. De La Cruz. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy dahil po ang resulta po ng pinakahuling examination ng inyo pong asawa na si Arthur, ang kanyang cancer po ay tuluyan na pong nawala. Opo, tama po ang inyong narinig. Arthur! Cancer-free na po ang inyong asawa. Arthur! Arthur! Babe! Dok, ibig sabihin ba nito? Wala nang sakit. Magaling na ang asawa ko. Tama po ang inyong narinig, Mrs. Magaling na po ang inyong asawa. Kahit hindi na po siya dumaan sa chemotherapy. Wala na po ni isang katiting na cancer cell sa kanyang katawan. Siya po ay magaling na. Ipagpasalamat niyo po ito at tumala po ang inyong mga panalangin. Salamat po. Arthur, mahal Dok, ko. babe, sabi sa'yo, babe, di ba? Gagaling ako, babe. Totoo. Totoo na nakikinig pa rin sa atin ng Diyos, no? Sabi ko sa'yo, baby, di ba? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Hindi mo siya kailangan questionin at madaliin. Dahil alam niya yung mga kailangan natin, babe. Magaling na ako. Makakasama ko na kayo habang buhay ni baby. Panginoon, patawarin mo ako. Minsan kitang pinagdudahan. At kung minsan ako nagtampo at inisip na hindi mo kami pinakikinggan ng asawa ko. Pero eto, maski hindi ako karapat-dapat, ay dininig mo ang dasal naming mag-asawa. Salamat. Babe, Arthur. babe, magaling na ako, babe. Mrs. Mister, mauuna na po ako at congratulations po sa inyong dalawa at wala na po kayong dapat isipin. Mauuna na po ako. Dok, salamat. Salamat po. Walang anuman po at tuluyan pa po sa nawa kayo ay gumaling. Sige po, mauna na po ako. Arthur. Salamat, Dok. Arthur, Babe, nagkamali ako. sabi sa'yo, baby. Di ba? Totoo na nakikinig pa rin talaga sa atin ang Diyos. Totoo na meron siyang mga kinakasangkapang tao para bigyan ka ng lunas at para bigyan tayo ng pag-asa. Babe, sabi ko sa'yo, gagaling ako. Manalig lang tayo. Hindi siya natutulog, hindi siya nakapikit. Lagi niya tayo nakikita at naririnig, babe. At ipangako natin na kailanman hindi na ako muling tatalikod sa kanya kahit na ano bang pagsubok yung ating pagdaanan. Dahil Panginoon, salamat po. Salamat po talaga sa pagtupad ng panalangin. Dinugtungan niyo pa po yung hiram na buhay ko, Panginoon. Salamat po. Babe, mahal na mahal ko kayo. Mas lalo lalakas ang pananalig natin ito, babe. Salamat po, Panginoon. salamat sa himala. May himala talaga. Mahal na mahal kita, Arthur. Mahal na mahal na kita, babe. Lord, thank you, Lord. Salamat. Salamat, Lord.